natin at patutunayan po natin na si Yahweh po ay tunay nga po na liwanag. At wala pong kadiliman po sa Kanya kahit isa. At dito niyo po maliliwanagan at maunawaan na ang Diyos pa lang si Yahweh ay talaga pong creator ng liwanag. Hindi lamang po creator ng liwanag, kundi po siya ay creator po ng apoy, ng fire. Kaya ibibigay ko po sa inyo yung talata po ito dito po sa 1 John chapter 1 verse 5-7. Sabi po dito, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Maliwanag po ba? Amen. Na sabi po dito, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Sabi po dito sa verse 6, kung sinasabi natin tayo ay may pakiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Yan po yung sinasabi po ng 1 John chapter 1 verse 5 hanggang 7. Na dito po sa verse 1, sinasabi po dito na ang Diyos po ay liwanag. Ngayon, tumuko po tayo doon po sa sinasabi ng isang pastor na si Yahweh raw po ay full of darkness. At kung pagbabasehan po natin yung kanya pong sinabi dito po sa Amos chapter 5 verse 18, sabi po dito, kabag-abag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit inyo hinihintay ang araw na iyon? Iyon ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. Ito pong sinasabi po dito sa Amos na si propeta. Ang tinutukoy po dito yung kanyang pagdating. Amen. Yung pagdating raw po ng Panginoong Diyos na si Yahweh. Ay sabi po dito, iyon ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. At sabi po dito sa Amos chapter 5 verse 20, sabi po dito, magiging pusikit na kadiliman at hindi kaliwanagan ang araw ni Yahweh. Araw na napakalungkot at napakadilim. Ibig sabihin po, dito, sa pagdating po ni Yahweh, o sabihin na po natin na pagdating po ng paghuhukom, o pagdating ng judgment, o sa huling araw, ang pagdating na po ni Yahweh ay magiging pusikit na kadiliman at hindi kaliwanagan. Ang araw ni Yahweh, araw ng napakalungkot at napakadilim. Ibig sabihin po, pag dumating raw po si Yahweh, ang buong pong sansinukob, ang buong sanlibutan ay mababalot po ng kadiliman. Amen. At bakit daw po mababalot ng kadiliman ang pagdating po ni Yahweh? Dahil nga raw po, sabi po dito, magkakaroon po nito ng kadiliman dahil nga raw po ang Panginoong Diyos ay meron pong bitbit na hatol para sa mga tao na sumuway sa kanyang mga kautusan. At sabi po dito sa Zephaniah chapter 1 verse 12 and 18, sabi po dito, ang title niya po ay ito. Mas maliwanag po ito. Sabi po dito, ang araw ng paghatol ni Yahweh. Sabi po dito sa 1, sa panahon iyon ay gagamit ako ng ilawan upang halugugin ang Jerusalem. Paparusahan ko ang mga taong labis na nagtitiwala sa sarili at nagsasabing si Yahweh ay walang gagawin para sa ating ikabubuti o ikasasama. Sasamsamin ang kanilang kayamanan at sisirain ang kanilang mga bahay. Magtatago sila ng mga bahay, ngunit hindi nila matitirhan. Magtatanim sila ng mga ubas, ngunit hindi sila makakatikim ng alak. Yan po yung tinutukoy po rito na sinasabi ang araw ng paghatol ni Yahweh
ay magkakaroon po ng pusikit ng kadiliman. At hindi kaliwanagan ng araw ni Yahweh, araw na napakalungkot at napakadilim. At dito po sa Zephaniah chapter 1 verse 14 hanggang 15, sabi po dito, malapit na ang dakilang araw ni Yahweh. At ito ay malibis na dumarating. Kapalitan ng dulot ng araw na iyon, maging ang matatapang ay iyak ng malakas. Sabi po dito sa 15, iyon ang araw ng puot at ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadaliman, araw ng maitim at makapal na ulap. Yun po yung sinasabi po rito, na sa pagdating daw po ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh, ay mababalot raw ng pusikit ng kadiliman. At hindi lamang po yun, sabi pa sa Zephaniah chapter 1 verse 15, iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman, araw ng maitim at makapal na ulap. Ibig sabihin po nito, kung meron pong madilim na ulap, ibig sabihin po nito, rumaragasa na bagyo po ito. Amen. Hello. Amen. Ibig sabihin, iyon ay araw ng puot, ligalig, at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak. Yung pagdating daw po ng Panginoong Diyos na si Yahweh, ay araw raw po ng pagkawasak. Ibig sabihin, kung paano malalakas ang super typhoon na dumarating sa bawat bansa, sa bawat season ng bagyo, sa pagdating raw po ng Panginoong Diyos na si Yahweh, ay mas matindi pa po sa super typhoon at bagyo ang kanyang pagdating. At ito raw po ay araw ng pagkawasak, at araw ng kadiliman, at araw ng maitim at makapal na ulap. Ibig sabihin, si Yahweh po ay hindi rin po araw ng kadiliman at hindi rin po araw ng pusikit, kundi siya po ay may dalang galit at puot doon sa mga tao na sumuway sa kanyang mga kautusan. Ito po ay araw ng paghatol ni Yahweh sa sangkatauhan. Hello! Hindi po si Yahweh ay kadiliman. At mamaya po, mapapatunayan po yan. At lalo pong liliwanag at maunawaan niyo po na si Yahweh, ang Diyos at ang Panginoon na si Yahweh, ay wala pong kadiliman ni isa po sa Kanya. Amen. Yung binabanggit po rito ng pastor na si Yahweh raw po ay kadiliman, hindi niya lang po ito naunawaan at inintindi yung kanyang binasang talata. Amen. Sa Zephaniah chapter 1 verse 14 hanggang 15 at dito sa Amos chapter 5 verse 18. Ito po sabi po dito sa Amos 5:18, kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Ibig sabihin yung mga naghihintay daw po sa araw ni Yahweh ay kahabag-habag. Bakit daw po kahabag-habag? Dahil daw po sa pagdating ng araw ni Yahweh ay meron daw pong pusikit na kadiliman. Ibig sabihin po ng pusikit na kadiliman, bagyo po. Mas malakas pa sa super typhoon yung pagdating po ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Hindi po siya dilim, kundi meron lang po siyang dalang pusikit na kadiliman para ibigay iyon sa mga taong hindi sumunod sa kanyang mga kautusan. Amen. Hello! At sabi po dito sa 16, sa Zephaniah chapter 1 verse 16, araw ng pagtunog ng trompeta at sigawan ng mga sumasalakay sa mga napatirang lungsod at nagtataas ang tore. Sabi po dito sa 17, padadalan ko na matinding kalungkutan ng mga tao, lalakad sila na parang bulag sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Mabubuhos na parang tubig ang kanilang dugo at mga ngalat ang kanilang bangkay na parang basura. At sabi po dito sa 18, hindi sila may ililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng pukot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughing puot
ang buong daigdig sapagkat bigla niya wawasakin ang lahat ng ninirahan sa lupa. Yun po yun. Hindi po kadiliman si Yahweh, kundi sa kanyang pagdating. Pagkatapos po ng bagyo, paglipas ng dilim at pusikit. Ano po yung sabi po dito sa Sipanyas chapter 1 verse 18? Sabi po dito, hindi sila maililigtas sa kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ni Yahweh, matutupok sa apoy. Pagkatapos raw po ng dilim na yun, ano po yung kasunod? Apoy. Kaya mas maganda kung tayo na mga nagpipreach ng Word of God, dapat buong talata ang ating babasahin at bibigkasin at ipaunanawa sa tao. Hindi lang isang verse, dapat buo. Katulad po nito sa Sipanyas chapter 1 verse 12 hanggang 18. Buo po siya. Na maliwanag na si Yahweh po ay hindi po kadiliman. Kundi meron lang po siyang dalang pusikit na kadiliman. Dahil bakit po siya may dalang pusikit na kadiliman? Dahil nga po, para yung mga tao na hindi sumunod sa kanya, ay maparusahan at atulan po niya. Amen. At maliwanag po dito sa 18, sabi po dito, hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ni Yahweh. Wala raw na makakaligtas pagdating raw po sa puot na yan ni Yahweh. At kahit mayaman ka, kahit may pila ka, kahit may ginto ka, ay hindi ka maliligtas nito. Kasama ka sa kahatulan at puot ng Panginoong Yahweh. Amen. Sa pagdating po ng pusikit ng kadiliman na ito. Sasabi po dito, matutupok sa apoy ng kanyang mapalibubuhin puot ang buong daigdig sapagkat bigla niyang mawasakin ang lahat ng nanirahan sa lupa. Hello, lahat raw po ng nanirahan sa lupa ay tunay nga na makakaranas ng puot po ng Diyos na si Yahweh. Kaya nga po, nililiwanag po natin ito na hindi pwede na ang Diyos ay maging kadiliman. Amen. Hindi pwedeng maging kadiliman si Yahweh o si Jehovah o si Elyon o ang ating Panginoong Kristo o ang Holy Spirit. Never silang maging dilim at never silang tawagin na Diyos ng kadiliman. Ang isa lang namang na Diyos ng kadiliman ay walang iba kundi si Satanas. Hello! Amen. Kaya kung ang Panginoong Diyos na si Yahweh ay sinasabi na siya ay Diyos ng kadiliman, isa po itong kapalaluan at kabulanan. Never na si Yahweh at si Satanas ay maging the same. Never. Dahil kung si Yahweh at si Satanas ay parehas na kadiliman, isa itong pandaraya sa tao. At maraming maliligaw at maraming mapapahamak. Dahil ang Biblia ay tumutukoy sa pangalang Yahweh na siya ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Amen. Kaya kung magbabasihan na kung talagang sinasabi ng pastor na ito na si Yahweh ay kadiliman, nadiliman ang kanyang kaisipan. At kailangan niya ng kaliwanagan. Ano yung kaliwanagan? Kailangan niyang intindihin maigi yung binabasa at pinapaliwanag niya ng mga talata na nakasulat sa aklat at salita ng Diyos. Para yung tao ay hindi magulumihanan at maguluhan sa pagpapaliwanag ng ganitong mga uri ng salita ng Diyos. Kaya nga po, nakakalungkot dahil isa rin po itong kalapastanganan sa Diyos na tinutukoy ng isang pastor na ito na si Yahweh raw po ay kadiliman. Ang sabi po dito sa Samuel, sa pangalawang Samuel chapter 22 verse 10 hanggang 13, sabi po dito, hinawi ang langit, bumaba sa lupa, makapal na ulap, ang tuntungang pababa. Sakay ng kerubin, mabilis, lumipad, sa bilis ng hangin, siya ay naglayag.
nagtago sa likod ng dilim, naipong tubig ulap na maitim, at magmula roon, gumuhit ng kidlat, at sa harap niya ay biglang nagliwanag. Kaya mas maganda talaga, hindi lang isang talatang basahin mo eh. Basahin mo yung mga ibang talata na dumuduktong doon. Kasi pag isang talata lamang, nakatulad nito, dito sa pangalawang Samuel chapter 22 verse 12, pag binasa mo dito, natago sa likod ng dilim, naipong tubig ulap na maitim. Ibig sabihin, kung tutukuyin talaga, at hindi mo babasahin yung ibang verses, malalagay na talagang yung Diyos na tinutukoy mo ay magiging Diyos ng kadiliman. Katulad dito sa Amos chapter 15 verse 18, nasabi po dito, kapag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh, bakit ninyo hinihintay ang araw na iyon? Iyon ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. Ibig sabihin, kung talagang sasabihin mo at pagbubulabulahin mo at ipararating mo ito sa tao, mauunawaan dito ng tao na si Yahweh ay talagang kadiliman. Pero kung babasahin mo ang lahat ng mga talata at verses at papaliwanagin at liliwanagin at talagang ipapaintindi mo o intindihin mo na ikaw bumabasa at nagpapaliwanag na ito, mauunawaan mo yung mga kasunod na mga talata ay nagtumutukoy pala sa Diyos na siya ay hindi pala kadiliman, kundi siya raw ay kaya lang po pala may kadiliman dahil aatulan niya pala ang sangkatauhan at ang lahat ng naninirahan dito sa daigdig at sa lahat ng sulok ng sangkatauhan, lalo-lalo na yung mga tao na sumaway sa kanyang mga utos. Kaya nga po, maliwanag na sinasabi ko rito na kailangan na pag magpapaliwanag po tayo ng mga salita po ng Diyos, kailangan po maliwanag na maliwanag. Madali po na magbasa ng salita ng Diyos. Pero kailangan maging maingat po tayo. Tulad po nito, dito po sa awit 97, chapter 97 verse 1 hanggang 6, sabi po dito, si Yahweh ay naghahari, magalak ang buong mundo, magsaya naman, magdiwang lahat kayong mga puno. Ang paligid niya ay ulap na puno ng kadiliman. Kaya kung babasahin mo talaga, puro kadiliman. Bakit puro kadiliman? Yung pagdating po ni Yahweh, sabi po dito, ang paligid niya ay ulap na puno ng kadiliman. Kaharian niya ay matuwid at salig sa katarungan. At sabi po dito sa 3, sa unahan niya ay apoy. Pagkatapos po ng diliman, sabi, apoy. Ganon din po kay Sabayas, sabi po dito, kay Sabayas chapter 8. Sa chapter 1 verse 18, sabi po dito, hindi sila may liligtas ng kanilang pilak o ginto. Sa araw ng puot ni Yahweh, matutupok sa apoy ang kanyang mga mapinubughing puot ang buong daigdig sapagkat bigla niya mawasakin ang lahat ng ninirahan sa lupa. At sabi rin po dito sa 3, sa awit 97:3, sabi sa unahan niya ay apoy patuloy na naglalagablab, sinusunog ang kaaway sa matindi niyang ningas. Ibig sabihin, yung mga talata pong ito ay tumutukoy sa galit at poot ni Yahweh doon sa mga tao na sumaway sa kanyang mga kautusan. At sabi po dito sa awit chapter 97 verse 1 and 4, sabi po dito, yung mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namamasdan, ang lahat ay nagniningning. Itong mga kabundukan ay madaling nalulusaw sa presensya ni Yahweh, Diyos ng sandaigdigan. Sa langit ay nahahayag nga ang kanyang katwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Yan po yung, kung babasahin po ninyo, talagang kung isang talata lamang o isang verse lamang na babasahin mo, ay talagang
sasabihin nyo na si Yahweh po ay nasa kadiliman. Pero kung uunawain nyo po maigi kung bakit siya nasa kadiliman, yung pala po, kaya po siya nasa kadiliman, ay dahil po, meron po palang galit at puot ang Diyos doon sa mga taong sumuway sa Kanya. At pagkatapos po ng mga dilubyo po ngayon, yung dilim po ngayon, ang kasunod raw po nun ay apoy. Yan po yung sabi po dito sa awit 97, verse 1 and 3, sabi ko, sa unahan niya ay apoy patuloy na naglalagablaw, sinusunog ang kaaway sa mga niyang hinas. Tinan niyo, sinusunog raw ni Yahweh sa apoy ang kanyang mga kaaway. Yung mga tao na hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan at sumusuway sa kanyang mga tuntunin at sa kanyang kalooban. At sabi po dito sa awit 104, verse 2 and 3, O Diyos, kayo po ay puspos na maningning na liwanag. Kalangit ay parang tolda na kamay mo ang nagladlad. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Maliwanag na po. Kaya po pala merong pusikit na kadiliman sa bawat pagdating po ni Yahweh. Yung pala po, ay sabi po dito, ang papawiring ulap sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Doon raw lumalakad ang Panginoong Diyos na si Yahweh, doon sa ulap, sa ibabaw ng ulap na merong kadiliman. Bakit nandoon po siya lumalakad sa ibabaw ng pusikit ng ulap na kadiliman? Dahil para hindi po makita ng tao ang kanyang kaliwanagan at kaliwalatian. At pagkatapos po nun, umaalis po siya at ang kasunod po nun, apoy na bababa po sa sangkatauhan na tutupo sa kanyang mga kaaway. Hello? At maliwanag po dito na sinabi ng mga awit sa 104 verse 3, sabi po dito, ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas, ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulang. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Sabi po dito sa 104 verse 2, O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag. Ang tanong po ba, kadiliman po ba ang Diyos at Panginoong pong si Yahweh? Sabi po dito sa awit 104:2, O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag, kalinmitay parang tolda na kamay mo ang nagladlad. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ang nagladlad ng liwanag at ng kadiliman. Kaya never na ang Panginoong Diyos na si Yahweh ay maging kadiliman. Siya ang may hawak ng kadiliman at siya rin ang may hawak ng kaliwanagan. Yan po yung sabi po ng mga awit. Hello? Amen. Kaya nga po, liwanag si Yahweh, hindi po siya kadiliman. Hindi lamang po naliwanagan at hindi lang po siguro naintindihan ng mahal na pastor yung kanyang sinasabi at sinabi at pinaliwanag patungkol dito po sa Amos chapter 5 verse 18. Nakabagabag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit ninyo hinihintay ang araw na iyon? Iyon ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. At yung sinabi niya rito sa Zephaniah chapter 1 verse 14 hanggang 15, malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at ito mabilis na dumarating. Kapaitan ng dulot ng araw na iyon, maging ang matatapang ay iyak ng malakas. Iyon ay araw ng bukod, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman, araw ng maitim at makapal na ulap. Ibig sabihin talaga, pagdating ng Panginoong Diyos na si Yahweh, ay talaga pong magdidilim at talaga mampusikit ang kadiliman. Bakit po? Kasi nga, hahatulan niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Hahatulan niya ang lahat ng sumuway sa kanyang kautusan. Kaya kung bakit nababalot ng kadiliman ang daigdig sa pagdating po niya. Dahil kanyang araw pong hahatulan. At pagkatapos raw po nun, ng kanyang galit at puot, sabi po dito,
matutupok sa apoy ang kanyang matutupok sa apoy ng kanyang mapunabughimpot ang buong daigdig. Matutupok daw po sa apoy. Yan po yung sabi po sa Zephaniah chapter 1 verse 18. Kaya nga po, pinapaliwanag po natin dito at lalo niyo pong maliliwanagan mamaya na hindi lamang po liwanag ang daladala po ni Yahweh, kundi po siya ay tumutukoy rin po sa apoy. At sabi po dito sa awit 104 verse 2, O Diyos, kayo po ay puspos na manining na liwanag. Kalangit ay parang tulda na kamay mo ang naglaglag. Maliwanag po dito na ang Diyos raw po ay puspos po ng maningning na liwanag. Liwanag, puspos. Ibig sabihin, wala ni isa lang katangian sa kanyang kaanyuan na may kadiliman. At sabi po rito sa 119 verse 105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Tingnan nyo, maging ang salita po ng Diyos ay tanglang raw po na liwanag. Ulitin ko po dito sa awit 119-105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Yung salita raw po ng Diyos, yung Biblia raw po, yung bawat verses po doon, yung bawat talata raw po doon, kung talagang bubulay-bulayin mo at isa sa buhay mo, yung salita raw po ng Diyos, ito raw po ay tatanglaw na liwanag sa buhay mo. Hindi kadiliman ilaw. Mismo yung Bible po, yung salita po ng Diyos ay liwanag na tinutukoy po dito sa awit 119 verse 105. Kaya nga po, kung ang Bible, kung ang salita po ng Diyos ay tumatanglaw na liwanag sa buhay po ng tao, mas tanglaw na liwanag ang Diyos na si Yahweh na gumawa ng langit at lupa. Hello? Maliwanag na maliwanag. Kaya never, at hindi pwede, at kahit kailan, hindi pwedeng maging kadiliman si Yahweh. Dala niya yung kadiliman. Pero yung kadiliman, hindi pwedeng sumakatakuan niya. Hello? Yung po yung maliwanag po dito. At sabi po dito sa Job, sabi po ni Job, dito po sa chapter 12 verse 22, pinakamalalim na hiwagay kanyang inihayag. Yung pinakamalalim raw na hiwaga, eh yung bang sinasabi po ni Propeta Amos at yung sinasabi po ni Propeta Zephaniah, ano po ba yun? Di ba mga hiwaga po yun? Yung mga pusikit na kadiliman, yung mga paglakad niya sa ibabaw ng ulap. Isa pong hiwaga po yung sabi dito ni Job sa chapter 12 verse 22, pinakamalalim na hiwagay kanyang inihayag. Maitim na kadilimay, pinapalitan niya ng liwanag. Then yung sabi, pagkatapos ng kadiliman, ano po yung susunod ay liwanag. Hello! At sabi po dito sa awit chapter 18 verse 28, sabi po dito, ikaw o Yahweh ang nagbibigay sa akin ng ilaw. Inaalis mo o Diyos ang aking kadiliman. Mas maliwanag po ito na sinasabi po ng mga awit. Dito po sa chapter 18 verse 28, ikaw o Yahweh. Ano? Ikaw o Yahweh. Hindi na po sinabi po dito kung sinong pangalan na Diyos. Sabi po rito, ikaw o Yahweh ang nagbibigay sa akin ng ilaw. Inaalis mo o Diyos ang aking kadiliman. Kaya lahat raw po ng tumatawag sa Diyos na si Yahweh ay ano raw po? Sabi po dito, siya raw po yung nag-aalis ng kadiliman sa bawat tao at pinapalitan niya po doon ng ilaw ng kaliwanagan. Kaya pag ikaw ay nasa Diyos na si Yahweh, yung dati yung mukha mo ay puno ng kadiliman, pag ikaw ay sumusunod sa utusan ni Yahweh at talaga naman yung salita niya ay tumatanglaw sa iyong buhay, yung mukha mo raw ay magliliwanag katulad ng kaliwalatian ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Hello! Kaya yun maganda po eh.
nililinaw, pinapaliwanag, para yung tao hindi magulumihanan at hindi malito. Ay ano ba yan? Si Yahweh pala ay dilim. Hindi lamang po naunawaan. Hindi lamang po naintindihan. At hindi lamang po pinaliwanag ng maayos at maigi at mabuti. At hindi inintindi. Kaya nakakalungkot. Dahil sinong hindi malulungkot kung mabalitaan mo, mapanood mo ito. Yung sinasabi ng isang pastor na si Yahweh raw ay kadiliman. Nakakalungkot. Kaya nga po, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Nung napanood ko ito. Sabi niya, paliwanag mo para maliwanagan at maintindihan. Kaya yun nga po yung video binigay po sa akin ngayon ng Diyos. Nasabi po dito, sa awit 114, sabi po dito, si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo, doon sa kalangitan. Nakaupo sa kanyang trono, at buwan doon ay pinagmamasdan ng lahat ng tao. Walang may tatagong anuman sa gawa ng mga ito. At sabi po dito, siya raw po ay nasa templo at nasa kanyang trono. At minamasdan niya ang lahat po ng tao. At wala raw may tatago anuman sa kanya, kahit anumang gawa raw po ng anumang o sino mang tao. Ibig sabihin po, ang Diyos po ay nasaan? Nasa langit. Wala po sa kadiliman. Wala po sa kalaliman. Kundi andun daw po siya. Kung ikaw pa nasa baba, matatanglawan mo pa ang lahat ng tao. Kaya walang matatanglawan ang lahat ng tao na nasa baba pag nandun ka sa itaas. Kapag ikay nasa itaas, ano ang meron sa taas? Meron doon una, liwanag. Ay sa second heaven, pag nandoon ka, tumatanglaw yung araw doon, tumatanglaw yung buwan doon, tumatanglaw yung mga bituin doon. Kaya nga po, maliwanag. Kaya nga po, pag hindi naabot na ng liwanag, ano po ang meron? Kadiliman. Kaya ang buhay po ng tao, nagiging dilim. Pag oras po siya, ay lumayo sa liwanag. Kaya, para maliwanagan po tayo, ay lagi po tayong tumungo sa kaliwalatian at presensya po ng Diyos. Katulad po ngayon, yung salita nga raw po niya, ay isang tanglaw na sa atin ay pumapat lupay. At sa landas raw po na atin dinadaanan, liwanag raw po na ito ay tumatanglaw sa ating mga buhay. Hello! Ngayon, pinaliwanag na po natin ngayon na si Yahweh po ay hindi po kadiliman. Siya po ay liwanag. Ngayon, balikan naman po natin yung kasaysayan po ng kanyang lingkod na si Moses bago po ito papuntahin doon sa Ehipto. At nang makita ni Moses yung puno na nagliliham na merong apoy na hindi nasusunog po yung puno. Sabi po dito sa Exodus chapter 3 verse 2 hanggang 4, sabi po dito, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Tiningnan ko nga mabuti kung bakit hindi yun natutupok kayong nagliliyab. Nang nalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh buwat sa nagliliyab ng punong kahoy. Ibig sabihin, yung presence ng Diyos na si Yahweh ay naroroon sa nagliliham
na puno. At sabi ng lingkod niya si Moses, nagtaka siya kung bakit naglilihab pero hindi nasusunod yung puno. Ibig sabihin, yung presence ni Yahweh ay pwedeng maging apoy. Kaya nga yung Holy Spirit nung bumaba sa upper room doon sa Pentecostes, nung bumaba yun, di ba parang dilang apoy. Yung sabi po ng Acts chapter 2 verse 1 hanggang 4. Na bumaba sa mga apostol, sa mga alagad, na parang dilang apoy. Kaya nga po, nang mapagmasdan ni Moses, yung naglilihab na puno na yun, nagtaka siya dahil hindi nga nasusunod. Kaya sabi po dito, siya ay nagpapakita ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng apoy. At sabi po dito sa Exodus chapter 19 verse 18, sabi po dito, ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tingnan nyo, bumaba raw si Yahweh sa anyo ng apoy. Ibig sabihin, yung presence po ng Diyos na si Yahweh ay talaga pong naglalagablab na parang apoy. Maliwanag po ito. Sabi po ng Exodus chapter 19 verse 18, ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok. Ano po yung usok, di ba? Merong usok na maputi, meron pong usok na maitim. At sabi po dito, sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy, tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. At sabi po dito sa Exodus chapter 24 verse 17, nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sabi po dito, nakita raw po ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok. Maging ang mga Israelita, ang bayan niya, nakita ng buong Israelita na yun, yung generation na yun, yung kaluwalhatian ng Panginoong Diyos na si Yahweh, na saan yung nagniningas na apoy. Hello? Sabi po dito sa Exodus chapter 4 verse 38, kung araw ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi naman ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ibig sabihin po, nakita talaga ng mga Israelita yung presence ng Panginoong Diyos na si Yahweh. Amen. At sabi po dito, kung araw ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi na may ang haliging apoy. Pag gabi raw, yung presence ng Panginoong Diyos na si Yahweh ay haliging apoy. Ito yung kitang-kita ng mga Israelita pagdating ng gabi. At pagdating naman ng umaga, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita na siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Kaya nga po, patunay na ang Diyos po liwanag. Hindi po kadiliman. Na patunay na si Yahweh ay liwanag. Ang apoy po ba ay dilim o liwanag? Di ba liwanag po siya? Kaya pag merong brownout, pag may apoy nagliliwanag. Kaya hindi po pwede kahit kailan na si Yahweh po ay maging kadiliman. Maliwanag na po yung pinapaliwanag po sa atin ngayon na ang Panginoong Diyos na si Yahweh, ang presence po pala niya ay pwede na po palang apoy at pwede na pong liwanag. At sabi po dito sa Genesis, para mas maliwanag kung paano nagsimula po yung paglikha po ng daigdig, sabi po dito sa Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 4, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at tumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sabi, tumikilos daw po yung Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Yun daw po doon sa tubig na yun, ay raw po yun, may anyong dilim. Dilim daw po ang bumabalot doon sa kalaliman at tumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw. Sabi po dito sa verse 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng
liwanag at nagkaroon nga. Amen. Mas maliwanag po ito na sabi po dito rin po sa 4 na siya ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at dilim. Kaya hindi po pwedeng magsama yung dilim at liwanag. Kaya nga po, ang Diyos po ay talaga pong liwanag. Tingnan niyo yung dating earth na wala pang mga puno, mga halaman, mga hayop, mga isda, o anumang nilikha. Ang earth pala daw po ay nababalutan ng dilim. Ang lupa ay walang hugis o anyo. At dilim daw po ang bumabalot sa kalaliman. Yun daw po yung dating kaanyuan ng planet ng earth. Pero dahil ang Espiritu na po ng Diyos ay pumaibabaw doon po sa dilim at sa tubig. At nagsalita po yung Diyos. At ano po yung unang sinabi po niya? Magkaroon ng liwanag. Kaya nung nagsalita ang Diyos na magkaroon ng liwanag, ang una pong nilikha po ng Diyos ay ano? Liwanag. Kaya nga po, nagpapatungkol po ito, nagpapatuloy po ito na ang Diyos po ay hindi kadiliman, kundi po siya ay liwanag. Amen. Yan po yung sinasabi po ng Genesis. Liwanag daw po ang creator ng earth. Hello! Hindi siya pwedeng maging dilim. Hindi pwedeng siyang maging katulad ng kadiliman ni Satan. Hello! At the same lang, yung sinabi ng ating Panginoong Kristo na siya po ay ilaw ng sanlibutan. Kaya, ang Panginoong Diyos na si Yahweh at ang Panginoong Diyos na si Jehovah o si Elyon o ang Panginoong Jesus at ang Holy Spirit, sila po ay iisang liwanag, hindi kadiliman. Hello! At sabi po dito, na kinalim ng Panginoong Jesus sa John chapter 8 verse 12, sabi po dito ng Panginoong Kristo, sabi niya, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay mayroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kaya nga, kung ikaw ay naniniwala sa Panginoong Kristo na siya ay Savior mo, Messiah mo, hindi ka na raw lalakad sa kadiliman, ikaw raw ay lalakad na raw po sa kaliwanagan. Yan po yung sinasabi dito ng Awit chapter 119 and verse 105. Sabi po dito, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong dalaanan, liwanag na tumatanglaw. Kaya pag ikay na sa Diyos, na sa Panginoong Kristo, na kay Yahweh, kay Jehovah, o kay Elyon, ikaw raw po ay naliwanagan at lumalakad na sa liwanag magpakailanman. Hello! At lalayo, aalis na raw po yung kadiliman sa buhay ng tao na natanglawan ng liwanag ng Diyos. Hello! Hallelujah! Kaya nga po, kinilim rin po ng Panginoong Diyos na siya po'y liwanag at ganoon din po yung ginawa po ng Panginoong Kristo. Dito po sa John chapter 8 verse 12 na sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Bakit niya po sinabi na siya po yung ilaw ng sanlibutan? Dahil alam niya, yung kanyang ama ay ilaw raw din po, liwanag din po. Kaya kinilim po ito ng Panginoong Kristo na ako ang ilaw ng sanlibutan dahil yung aking ama ay ilaw din ng sanlibutan. Hello! Yung aking Panginoong Diyos na si Yahweh at si Jehovah at si Elyon ay liwanag. Yan po yung tinutukoy po ng ating Panginoong Kristo. Sabi po dito rin sa Awit, chapter 18, verse 28, sabi po dito, ikaw o Yahweh ang nagbibigay sa akin ng ilaw. Yan po yung sabi ni Haring David. Ikaw o Yahweh ang nagbibigay sa akin ng ilaw. Ang tanong, pwede po bang magbigay ng ilaw si Satan? Ng liwanag? At sabi po dito, ikaw o Yahweh ang nagbibigay sa akin ng ilaw. Inaalis mo o Diyos ang aking kadiliman. Kaya nga po, paano sasabihin ng pastor na ito na si Yahweh kadiliman? Maliwanag na sinabi. Dito po sa Awit chapter 18 verse 28, ikaw o Yahweh ang nagbibigay sa akin ng ilaw. Inalis mo o Diyos ang aking kadiliman. Maliwanag na maliwanag po
na si Yahweh raw po ang nagbibigay ng ilaw, ng liwanag, ng apoy sa tao para maalis Amen. yung kadiliman doon sa tao. At ganun din po yung sabi ng awit chapter 119:05 na yung salita po ng Diyos ay isang tanglaw na pumapatubay sa landas ng tao at ito raw po ay tumatanglaw na liwanag. Eh ano po yung ibig sabihin po ng Yahweh? Ng words na Yahweh? Ano po yung meaning po ng Yahweh? Ang meaning po ng Yahweh ay ibig sabihin po dito, I am who I am. Yan po yung meaning po ng Yahweh. Ang sabi po sa Tagalog, ako'y si ako nga. Yan po yung sabi po dito sa Exodus chapter 3 verse 14. Sinabi po dito, sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. At kinalim rin po ito ng Panginoong Kristo. Nung siya po'y nangaral sa mga Israelita, sabi po niya, dito po sa John chapter 8, verse 58, sabi po dito, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Hello! Yung sinasabi ng Panginoong Diyos na sinabi at yung sinasabi ng Panginoong Kristo ay the same yan. Kaya kung kinaling ng Panginoong Jesus na siya'y liwanag at siya'y ilaw ng salibutan, Amen. yung kanyang ama na si Yahweh ay liwanag na tumatanglaw din po sa buong sangkatauhan at sa buhay ng tao na kumikilala at sumusunod sa utos at kalooban ng Diyos. Sabi rin po dito sa Isaiah chapter 60 verse 1 and 3, sabi po dito, bumangon ka Jerusalem at sumikat na tulad ng araw, liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Tingnan niyo, sabi po ni Isaiah, ni Propeta Isaias, mababalot ng kadiliman ang buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Sabi po, kahit dumating yung pusikit ng kadiliman, pero kung ikaw raw ay na kay Yahweh at sa Panginoong Kristo at na kay Jehovah o na kay Elyon, ay sabi, liliwanagan ka raw at mapupuspos ka ng kaluwalhatian ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Hello! Amen. Ibig sabihin, pag nasa Diyos Ama ka at nasa Diyos Anak ka at nasa Espiritu Santo ka, napapalutan ka ng kaluwalhatian, ng kaliwanagan ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Hello! Amen. Sabi po dito sa Isaiah chapter 60 verse 3, ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag, ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Tingnan nyo, ang mga bansa ay lalapit sa liwanag ni Yahweh, sa liwanag ng Panginoong Kristo, at sa liwanag ng Holy Spirit. Hello! Kaya never na maging madilim at kadiliman o dilim ang Panginoong Diyos na si Yahweh. Never. Binabasa na po natin yung verses ng chapter pong ito na maliwanag na si Yahweh po, ang Panginoong Kristo at ang Holy Spirit o si Jehovah o si Elyon ay deserve lang na sila po ay creator ng light, ng liwanag. Sabi rin po dito sa Isaiah chapter 60 verse 19, sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat, sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw, sapagkat si Yahweh mismo ang maging iilaw mo magpakailanman. Tinan nga lahat raw po ng tao na magmamahal kay Yahweh. Sabi po dito sa Isaiah chapter 60 verse 19, sapagkat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo magpakailanman. Ang tanong, si Yahweh raw magiging ilaw mo magpakailanman. Ang tanong, kung sinasabi po ng Isaiah, ni Propeta Isaiah na si Yahweh mismo ang magiging ilaw po natin, totoo po ba yung sinasabi ng pastor na si Yahweh po ay kadiliman? Hello! Kayo na po yung makakapagsabi, sapagkat maliwanag yung sinasabi ni Propeta Isaiah, sapagkat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo magpakailanman. Si Yahweh raw po magiging ilaw raw po natin magpakailanman. Amen.
tayo pong mga kumikilala sa Diyos na buhay. Amen. Sabi po dito na ang Diyos, ang liwanag ng walang katapusan. You know, walang katapusan daw po yung yung liwanag po ni Yahweh. Hello! Wala raw katapusan. Ibig sabihin, everlasting. Si Yahweh po, si Jehovah po, ang Panginoong Jesucristo po, at ang Holy Spirit po, ay liwanag. Never mo sila makikitaan ng kadiliman. Kaya, thank you Lord, sa mensahe mo pong ito. Na kahit kailanman, walang makikita sa iyong kadiliman. Dahil sabi po dito, ang iyong Diyos, ang liwanag mong walang katapusan. Kaya pag tayo raw pong lahat na narito, ay talaga pong maglilingkod ng totoo sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh at sa ating Panginoong Diyos na si Jesucristo. Ang ating pong liwanag ay wala na raw pong katapusan. Ibig sabihin ng walang katapusan, yung liwanag na tumatanglaw sa iyong mga katauhan, sa inyong mukha, ay hindi na raw pumaayos po yan. Amen. Thank you, Lord. Habang buhay na raw po yan, hindi yan. Kaya sabi po dito sa 1 John chapter 1 verse 5 to 7, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang dilim sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo may pakikisa sa Kanyang, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. At sabi po dito lastly sa verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya ay nasa liwanag tayo, ay nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay malilinis ng dugo ni Jesucristo na kanyang anak. Hello? Kaya pag raw po tayo ay nasa katotohanan na, ang kadiliman daw po ay mawawala na po sa ating katawan, sa ating buhay. Sabi po dito yung liwanag na binabanggit po ng Panginoong Jesucristo. Dito po, sa John chapter 8 verse 12. Nasabi na ako ang ilaw ng salibutan. At pag tayo raw po ay nanatili sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Jesucristo, yung kanilang mga liwanag at ang kanilang mga kaliwalatian ay mananatili na po sa ating mga katauhan. Kaya nga, dati magugulat ka nung wala ka sa Lord, ang dilim-dilim ng mukha mo. Talaga namang parang sunog na uling yung mukha mo pag tinitingnan mo sa salamin. Pero nung nakakilala ka na sa Diyos, minahal mo na yung Diyos, sinunod mo na yung utos ng Diyos, yung kadiliman na nasa mukha mo ay napalitan ng punang liwanag. Bakit? Yun nga po yung sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa John chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng salibutan. Amen. Sabi po dito, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kaya lahat po ng sumusunod sa kalooban ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Jesucristo ay di na raw lalakad sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. Kaya yung mga mukha niyong dating madidilim ay napalitan po ng liwanag at kaliwalatian po ng Diyos. Kaya nagugulat si Mrs. Pag umuwi ka, bakit si Mr. ko gumagawa po yata? Lumiliwanag yung mukha. O meron yatang pinapagwapuhan doon sa church. O si Mrs. mukha yatang bumabata ka. Meron yatang pinapagandahan doon sa church. No, wala. Sabi po ng Panginoon Kristo, pag ikay nasa Kanya, ikaw raw po ay nasa liwanag. Dahil nasa liwanag ka, yung mukha mong madilim ay tatanglawan po yan ng kaliwalatian at presensya po ng Diyos ng kaliwanagan. Kaya pag ikay nasa Diyos, yung dilim na dating nasa katawan mo ay aalis po yan at mapapalitan po ng liwanag ng presensya po ng Diyos. Kaya pag tayo po nasa Diyos na, mga brother and sister, kay Kristo,
dapat manatili po tayo. Masarap po, maganda po, na tayo po ay nakakilala sa Diyos na buhay, sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya ito na po yung dapat natin gawin sa buhay po natin, na manatili po tayo sa liwanag. Kung raw po tayo na sa katotohanan, at sa katotohanan na, kailangan manatili raw po tayo sa liwanag. Kaya kayo mga naririto, dahil nasa liwanag na po kayo, para lalong tumanglaw yung liwanag sa buhay daw po ninyo, kailangan manatili po kayo sa ilaw. At sino po yung ilaw? Yung ating pong Panginoong Diyos na si Yahweh, yung ating pong Panginoong Kristo, at yung ating Holy Spirit na nagmamahal at gumagabay sa ating mga buhay. Kaya kayo mga brother and sister, muli sa araw na ito, manatili na po tayo sa katotohanan upang magliwanag po ang ating mga muka sa kaluwalhatian po ng Diyos na buhay. Amen? Lalo-lalo na ngayon, mag-uhuli komunyon na naman po tayo. Gawin po natin kung itong isang sagrado na gawain po ng Diyos. Dahil ang Holy Communion po, ito po'y nagpapaalala sa ginawa po ng Diyos ng ating Panginoon sa Kristo. Doon po sa puso ng Kalbaryo. Kaya, lagi po tayong nire-remind na kung gusto po natin na manatili sa liwanag, ay manatili po tayo sa katotohanan. Kaya pinaliwanag na po sa atin na never na maging kadiliman si Yahweh. Never na maging kadiliman ng Panginoon sa Kristo. Ang Holy Spirit. Kaya nga po, lahat po tayong naririto ay magsaliksik po din ng ating puso, ng ating buhay. Isaliksik natin ang ating buhay sa bawat araw sa Diyos na buhay. Sapagat po ang Diyos po ay hindi po nagbabago sa kanyang pangako. Amen? Kaya nga po, mapalad po ang bawat isa na lagi pong nagbibigay ng pag-ibig, pagmamahal sa Diyos na buhay. Lalo po ngayon, mag-Holy Communion na naman po tayo. Kaya mga brother and sister, sa kay Kristo, lagi po tayo magbigay ng pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Amen. Isa lamang po yung panghahawakan po natin dito. Yung pangako ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya nga, malapit na po na ibigay ng Diyos yung tunay na pangako po na sa mga buhay po natin. Huwag po tayong magsasawa. Huwag tayong maghihinawa. At kailangan po natin pagtiisan kung anong dumarating sa ating mga buhay. Lagi niyong tatandaan, sino mong magtiis na siya maliligtas. Kaya kung sino magtiis hanggang wakas, ay siya maliligtas. Kaya dahil sa ating pagtitiis, tayo po ay aani ng tagumpay. Aani po tayo ng pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kung may mga trials, go lang, laban lang. Dahil ang Diyos po hindi natutulog. Siya po ay nakatanglaw, nakatingin sa lahat ng kanyang nilikang tao, masama man o mabuti. Mayaman naman yung mahirap. Kaya nga po, ang kailangan lang po natin gawin sa araw na ito, magpatuloy tayo sa pag-ibig, magpatuloy po tayo sa paglilingkod at pagbibigay ng buhay para sa Diyos. Kaya na